Maayong aga Western Visayas, ining inyo abyan kag alagad do ng Baldiviso para sa CSE On Air nga magadala sa inyo sang pinakauli nga balita kag impormasyon natuhoy sa mga programa kag proyekto sa Civil Service Commission. It's May 21, 2012, maayong aga sa tanan naton nga mga tagpalamati, labi na gid sa mga opisyal kag empleyado sang gobyerno gikan sa nagkalain-lain nga syudad kag kapanuhanan sa bukos nga rehiyon 6 sa probinsya sa Iloilo, Negros Occidental, Antique, Aklan, Capiz, kag Guimaras. Maayong aga sa inyo tanan. Karon nga aga, isa na naman sa mga priority programs sang Civil Service Commission ang aton pagatalakayon diri sa CSE On Air. Para sa impormasyon sang aton nga mga tagpalamati, isa sa mga strategic priorities sang komisyon amo ang cultivating harmony, moral, and wellness in the workplace. Kagaangot sa pagpasanyog sang ikaayong lawas sa mga empleyado kag opisyal sang gobyerno, isa sa mga ginandihon nga programa sang Civil Service Commission sa pagpanguna sang aton nga chairman nga si Chairman Francisco T. Duque III, nga anay Secretary man sa Department of Health, amo ang Botika para sa Taumbayan Project. So ano pala ining Botika para sa Taumbayan Project? Agod maghatag sa aton sang kumpleto nga detalye angot sa nasampit nga proyekto, nagakalipay kita bangod ginaupdan kita karon nga aga sang aton nga focal person sa BPT project sang Civil Service Commission Regional Office number 6, nga wala liwan kundi si Mr. Rufino Leonoras, nga amo man ang Chief Personnel Specialist sa Public Assistance and Liaison Division. Maayong aga, Sir Pinoy. Maayong aga doon, kag maayong aga sa mga tagpalamati sa DYLL Radio ng Bayan. And bugal gid naton nga makaupod ikaw subong, kag ang mga tagpalamati sa Radio ng Bayan, kag mapalinto naton sa ila ang mga bagay-bagay na hanungod sa aton nga project, ang Botika para sa Taong Bayan. Okay, kag isa pa gid naton ka espesyal nga bisita karon nga aga ginakalipay man naton mangud iya kita ginaupdan si Dr. Alberto Teruel, ang BPT Regional Coordinator from Department of Health, Center for Health Development, Western Visayas. Good morning, Doc. Good morning. Kag karon nga aga no, Sir Pinoy and Doc, Dr. Ruel, ano bala ining Botika para sa Taong Bayan project, Sir Pinoy? Doon ang Botika para sa Taong Bayan project, sa nasiningnan project, no? So, ini may kaamtanan o napaidalom siya sa strategic priority number 3 sa Civil Service Commission, no? Pag sining kita nga strategic priority, amuni ang mga hilikoton, no, ng mga main task o functions ng civil service. Amuni ang cultivating harmony, moral, and wellness in the workplace. Meaning wellness in the physical as well as in the spiritual and moral aspect. No? So, nakita din ni Chairman Duque nga kadamo sang mga empleyado sa gobyerno nga ang ilang income o ang ilang salary nagakadto lamang sa ilang mga maintenance, no? Like diabetes, like hypertension, no? So kamahal sang bulungan ni. Now, tungod nga may ara nga programa ang gobyerno, ang DOH naton nga Cheaper Medicines Act. So grab ni chairman ang program kag iya gin-undertake ang Botika para sa Taong Bayan in line with the Botika ng Barangay Program. So, pirmahanay sila ng Secretary Una sa Memorandum of Agreement that was made or signed on September 23, 2010 sa Manila, and na-spell out nila ang responsibility sa DOH kag sa Civil Service under the project. Okay, madamo nga salamat Sir Pinoy sa imo ginhatag sa aton nga background on Botika para sa Taong Bayan project. Doc, no, kagi nagin mention nga
copy or masiling naton isa sa mga basihan sa butika para sa Taong Bayan Project ang butika ng barangay. Docs, pwede mo pala kami ma-share sa amo no kung ano bala ining butika ng barangay. A little information about this. Yes, no? Ang aton butika ng barangay, isa ka programa sa atong gobyerno para mag-provide access sa low-cost quality medicines para sa mga imol naton nga mga pumuluyo. No? Ini ginabaligya sa barangay mismo, no? Para nga ang tao naton hindi na mabudlayan nga kung malang-alangan sila makadto pa sila sa banwa, magasto sa plete, kundi nagmahal na gid ang gwa sa atong bulong. Pero kung ara na sa butika, ang butika naton sa barangay, ara sa sentro, anytime bisan gabi, pwede sila makabakal sa bulong nga kinahanglanon nila. Alright, so diri man do amo man ni ang rationale behind sa aton butika para sa Taong Bayan Project. So, Sir Pinoy, ano ba ang purpose or objectives ng sininga proyekto sa pagpanguna ng Civil Service Commission in partnership with DOH? Well, doon, no? So, sa ginahambal ni Dr. Teruel Bagulan, no? Ang pattern sa butika sa barangay, tagaan naton sa bulong ang mga barangay folks sa Manubo, no? Sin naton yung at their doorsteps, no? Aron ang bulong. Amo man ni ang butika sa Taong Bayan. Ang aton mga government agencies o mga government offices through sa ilang government employees union or association or government employees cooperative, okay? Dira naton ginapaagi ang paghatag sang bulo ang generic medicine, no? So ang kada recipient government employees association or cooperatives will be receiving each 50,000 worth of medicines, no? So these are over-the-counter medicines, no? Why kinahanglan doc sang prescription, no? Mayara man kita sa Pinoy, no? Mayara kita na included dira ang mga bulong, mga prescription medicines na ginatawag naton para sa high blood, para sa diabetes, para sa infection, mga antibiotics naton, kag para sa asthma naton. Pero damo gid ang wise ang prescription. Yes, ang laban-laban gid over-the-counter medicines na ginabaligya. So amo na doon ang ano nato, no, nga sa nakita ni Chairman kag sa ako man pag-analyze, no, sa project, nga tungod dako nga portion sa net income sa mga empleyado sa gobyerno ang kadto sa ilang mga maintenance, no, sa bulong. Ikon ang ilang cooperative, ang ilang association mag-venture diri sa butika sa Taong Bayan. Kung may maintenance sila, madakugid ang malesan, no, maleser sa ilang expenditures with regards to maintenance medicine nila. So, in effect, ma-increase ang ilang net pay. And, masiling natin kay quality medicine ini, masiguro natin nga makatambal gid sa ila ginabatyag ang medicine nga ila baklon diri at a cheaper cost. Alright, so sino pala ang mahimo nga mag-operate sini nga mga butika para sa Taong Bayan outlets naton diri sa Region 6 particularly? Sa una daw dira nag-problema ang iban nga mga applicants naton because of the idea of the butika ng barangay it should be a private person, no? But during the consultative meeting ato man si Dr. Well, that was August 3 and 5, no, sa Manila, and during that time I'm quite sad nga nabilin ako diri sa Iloilo tungod nga nag-open kita sa aton nga first butika outlet nga mo ang Western Visayas College of Science and Technology multi-purpose cooperative, no? So during that consultative meeting in August 3 to 5, it was decided nga it will be a member, no? It will be a member of the cooperative or the association or union nga mag-operate, no longer a private person. Because kung private person pa, ang ihari sang association o sang union nga mag-operate sang butika, then ang income sang butika kulang pa. Kulang pa sa daily wage, no, sang operator. That's why nga
subong sa second batch naton, gina-clarify na naton nga it will be a bona fide member of the cooperative or the association or union of that particular agency. Okay. Okay, so there no na-clarify kung sino ba lang qualified para mag-operate sa aton nga butika para sa taong bayan outlets. Ano bala ang mga requirements agud nga ang isa ka ahensya sa gobyerno or cooperative no or employees union ang maka-qualify or makapasar bilang isa ka operator sa aton nga butika para sa taong bayan? Dr. Benigorman, Sara. So, ang minimum mga requirements na malanaton para magiging operator sa atong butika para sa taong bayan must be of legal age, then wala siya sing mga kaso, mga legal mga cases, no? Then she will have to be trained to be an operator, no? Then we will have to issue a certificate of training. The Department of Health will issue a certificate of training. Then amo na ina ang ila pamatuod nga naka-train sila kag later on issuean sila sang special license to operate. Ang ginatawag naton ng special license to operate, amo na yung ginahatag man naton sa mga operator naton sa butika ng barangay. Kaya kung nato madumduman sa pharmacy law, kinahanglan gidya magpadalagan sa butika, regular butika, dapat ang pharmacist lang ang makadispense ang bulong. Pero ang aton ini, special projects ang gobyerno, so gahatag ang gobyerno sang special license to operate para nga maging legal man ang operasyon sa atong butika ng barangay o kagabutikan para sa taong bayan. Amadugang guro doon, no, with regards to requirements sa pag-operate sa butika sa taong bayan, amo ni ang mga requirements na require natin sa first batch. No? So we have notarized petition form and joint affidavit of undertaking, then memorandum of agreement, duly notarized manina, with association or the cooperative, then the board certificates ng pharmacist, pero tungod nga ginako sang aton nga counterpart, the Department of Health, no? Center for Health Development in Western Visayas, ang pag-supervise sa pharmacist. So, nalibre na diri ang aton nga mga butika outlets sa pag-hire sa pharmacist. No? Wherein, in so many regions, kaya nag-training kami ito sa RCS, no, sa Report Card Service, ang ating anti-relative acts. That was, I think, April 10 to 13 sa Tagaytay. And nagka-istorya man ako sa mga counterparts natin sa mga regions sa civil service. So, ang ilang problema, kung nga wala sila naka-open sa ilang butika, it's because of the pharmacist. Ang ilang thinking nga ma-hire gid sila sa pharmacist. Siling lati, kung ma-hire kami sa pharmacist 2 hours a week, ang amon nga income sa butika kulang pa sa honorarium sa pharmacist. No? That's why nga in the last SONA, atong tawag natin yun, SONA ni Chairman State of the Civil Service Address, no? Nagsiling si Chair dito nga with regards to butika sa taong bayan project, there are 19 outlets that is now operational nationwide. So, and we are glad to inform our listeners nga sa 19 nga na again hambal ni Chairman, 14 gidiya ang naghalin sa Western Visayas. Tani 15 pa na. O galing lang kay ang DNR Aklan